So ano ba yung primary purpose of properly identifying swing highs and lows? So unang-una sa lahat, bakit natin yan ginagawa? Kailangan natin yan para magkaroon ng reasonable stops placement. So how to confirm swing lows in real market structure? So let's say this is an uptrend, di ba? This is an uptrend. A and C are considered your swing lows as it is the lowest point prior breaking structure swing highs. So ito yung mga swing high natin, di ba? Ito yung mga swing high natin. So as long as hindi na-break yan, yung structure na yan, di mo ito makakonsider as swing low. So same thing with point C, di ba? Which is, makakonsider mo lang siya as your swing low, yung point C, if ma-break na yung structure na yan. So at this point in time mo lang siya, makakonsider swing low. And siya dapat yung maging lowest point. B and D are only considered as minor swing lows. Minor swing lows. Ito yung major swing low mo. So yan, mamaya ma-realize ano yung purpose ng mga yan. So yun, market movements in real scenarios does not produce staircase-like structures like yung kaninang pinakita natin na ideal market structure. So ngayon, dito naman tayo, how to confirm swing highs in real market structures. So tignan natin to. So primary trend is downtrend, di ba? So coming from a decline, a rally, a decline, a rally. Ngayon, mako-consider natin na swing highs yung point B and point D. Bakit? Kasi sila yung highest point prior breaking structure swing lows. So ito yung swing low natin, di ba? Ito yung swing low natin. Ngayon, i-mark mo yan as your structure area, di ba? Area of demand yan. Yan yung structure area mo. Ngayon, pag nag-break below yan dyan, dito mo lang siya mako-consider as swing high. And same with point D. Mako-consider mo lang as swing high if ma-break na yung structure. So at this point in time mo lang siya, mako-consider as swing high. And ayun, A and C are only considered as minor swing highs. Yung major swing high mo, B and D. Ganun lang siya, di ba? So yun. Para lang magkaroon tayo ng clear na annotation or parang ganun. Para same tayo ng tinitignan. Kasi ganun ko siya na-approach. Minor swing low, major swing low, minor swing high, major swing high. So swing by swing ko siya tinitignan. So yun yung perspective ko. So tinuturo ko to para lang maging on the same page tayo. So yan, dito na tayo sa purpose, di ba? Kasi most likely, parang sa iba, sa mga beginners, baka walang purpose bakit natin minamark yan. So ano ba yung primary purpose of properly identifying swing highs and lows? So unang-una sa lahat, bakit natin yan ginagawa? Kailangan natin yan para magkaroon ng reasonable stops placement. Diba? Kasi kung hindi mo alam paano mag-identify ng major swing lows, minor swing lows, di ka magkakaroon ng clear na stops placement. And kailangan maging reasonable din siya paminsan. Lalo na, kunwari, you're trading US market na prone to whipsaws. Mas magandang medyo marunong ka mag-set ng wide stops or ng structural stops, kumbaga. Ganun. Second purpose nito is to identify measured targets. So, di ba, kung titignan natin yung market structure, swing by swing siya nangyayari. So, ito yung rally, ito yung decline, ito yung rally, decline, rally, blah, blah, blah. So, ngayon, let's say ito yung setup natin. Ascending triangle. Ngayon, gusto kong pumasok dyan. Ngayon, alam ko na saan ako mag-place ng stops. So, let's say ito yung magiging stop loss area ko, which is the major swing low. Kasi di ba nag-break na siya ng structure and nag-retest na lang siya. Ito yung stops ko. Just slightly below the swing low. Kumbaga, ini-invalidate niya yung technical pattern na to. If mag-break below siya dito sa swing low na yan. Ngayon, anyway, importante na alam natin yung swing by swing para ma-measure natin yung
take profit area natin. So paano ba siya ginagawa? So pwede siyang rally-based kasi. Pwede siyang swing-based or rally-based. So kunyari, at point A to point P, yan yung rally size mo. So let's say, 8 pesos yan, 8 pesos. To 10 pesos. 10 pesos. So yung rally size is 2 pesos, di ba? 2 pesos. 2 pesos. Ngayon, nag-enter ako dyan. Saan ngayon yung take profit area ko? Saan yung take profit area ko? If alam mo paano mag-measure target, pwede mong gawin is gawin to as reference for your target price. Kumbaga, gaano kalaki yung rally nito, most likely ganun din yung magiging laki na rally after netong technical setup na yan or na ascending triangle setup na yan. So ganun. So basically, 2 pesos yung idadagdag mo. So from 10 pesos to 2 pesos, 12 pesos yung magiging TP mo. So yun yung purpose niyan.